Magandang araw po mga kaistorya. Bago ko po simulan ang ating kwento, ay may natuklasan po akong matandang kasabihan. Ang kasabihan po ay ang mag-subscribe, like at comment ay suswertehin ngayon. At kung tatapusin mo ang kwentong ito, ay mas lalo pang suswertehin. Simulan na po natin ang ating kwento. Isang mapagpalang araw po sa lahat ng nakikinig sa channel na ito. At magandang umaga po Kuya Chris. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Ador. Sumulat po ako sa inyong programa para ibahagi ang aking kwentong kababalaghan na hango sa tunay kong karanasan. Noong mga panahong iyon, 17 taong gulang pa lamang ako at nasa ika-4 na baitang pa sa sekundarya. Bilang isang binatilyo, marami akong mga kaibigan at palaging sabay-sabay kaming pumapasok at umuuwi mula sa eskwelahan. Isang umaga, pumasok ang aming guro na may kasamang isang bagong mag-aaral. Napakaganda niya. Kaya naman lahat ng lalaking nasa klase ay namangha sa kanyang kagandahan. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Norma. Tubong Bacolod, ngunit kamakailan lamang ay lumipat sa amin dahil sa trabaho ng kanyang ama. Nang marinig ko ang kanyang pangalan, para bagang may kakaibang pakiramdam sa aking dibdib. Tila ba ang bawat pantig ng kanyang pangalan ay tumatak sa aking puso. Agad akong na-inlove sa unang tingin pa lamang. Pagkatapos ng klase, nilapitan ako ni Toto, ang aking matalik na kaibigan. Hinihikayat niya ako na lumapit kay Norma upang makilala siya ng personal. Sa simula'y nag-alinlangan pa ako dahil mahiyain akong tao. Ngunit dahil sa pangungulit ni Toto, napilitan na rin akong lumapit sa kanya. Magandang umaga, Norma. Ako nga pala si Ador. Bati ko nang nauutal sa kaba. Hello, Ador. Mukhang mabait ka naman. Nakangiting sagot ni Norma. Doon nagsimula ang aming pagkakaibigan. Madalas naming pinag-uusapan ng aming mga hilig at paboritong libangan tuwing walang pasok. Napalapit kami sa isa't isa dahil pareho kaming mahilig sa musika. Lagi din niya akong inaanyayahang dumalaw sa kanilang bahay upang panoorin ang kanyang mga alagang hayop. Isang Sabado ng umaga, muli akong inanyayahan ni Norman na pumunta sa kanilang bahay. May maliit silang karinderya doon kung saan sila nagtitinda ng mga pagkain tulad ng lugaw, ulam at prutas. Napagkasunduan naming 4 kaming magkakaibigan ng pumunta roon. Sina Toto, Tirso, Prado at ako. Nang amin ang marating ang kanilang tahanan, ipinakilala ni Norma sa amin ang kanyang mga magulang. Mababait naman sila at payag silang makisalo kami sa hapagkainan nila Norma. Habang hinihintay ng maluto ang mga pagkain, nag-inuman muna kami ng konti. Nagiinom din pala sila Norma ng kanyang mga magulang. Walang pumipigil sa amin, kaya nakisabay na rin kami hanggang sa medyo nalasing na kami. Sandali akong tumayo upang umihi, malapit sa mga puno ng niyog. Habang umiihi, bigla kong narinig ang isang tinig na pamilyar sa akin. Tila ba kilala ko ito? Habang ako'y umiihi sa malapit na puno, bigla kong narinig na may tumawag sa aking pangalan. Nang lumingon ako, nakita ko si Mang Berto, ang janitor sa aming paaralan. Ador, huy, Ador, kailangan mong umalis na dito. Delikado ang lugar na ito. Mariing sabi ni Mang Berto. Nagtataka ako kung bakit niya sinasabi yon.
tinanong ko siya kung ano ang ibig niyang sabihin. Ngunit dire-diretso lang ang kanyang mga kasunod na pahayag. Ador, naririto kayo sa baryo ng mga aswang. Kailangan ninyong umalis bago pa mahuli ang lahat. Dugtong pa niya. Gulat na gulat ako sa kanyang revelasyon. Hindi maaaring totoo ang kanyang mga sinasabi. Paano magiging totoo na aswang sina Norma at ang kanyang pamilya? Subalit mukhang seryoso at totoong-totoo ang bawat salitang binibitawan ni Mang Berto. Upang patunayan ang kanyang sinasabi, inabot niya sa akin ang 5 pirasong kalamansi na hiniwa na. Sinabihan niya ako na sa oras na ihain na ni Norma ang lugaw ay kailangan kong itago ang aking gagawin. Patakan ko lamang ng kalamansi ang lugaw at kapag ito'y nagbago ng anyo, ibig sabihin ay totoo ngang gawa ito mula sa laman ng tao. Nang marinig ko yun, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ako makapaniwala na maaaring totoo nga ang lahat. Subalit wala akong magagawa kundi paniwalaan na muna si Mang Berto. Bumalik ako sa lamesa at maingat na ibinulgar sa aking mga kaibigan ang tungkol doon. Sa simula'y hindi rin sila makapaniwala, ngunit pumayag din silang subukan ng payo ni Mang Berto. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating na si Norma. May bitbit siyang mga mangkok at lugaw. Habang naghahain siya ng lugaw sa aming mga mangkok, kinuha ko na ang 1 piraso ng kalamansi at handa ko ng patakan ng lugaw. Nang siya'y bumalik sa kusina, agad kong pinaga ang kalamansi sa isang mangkok na lugaw. Ako man ay gulat na gulat sa nangyari. Ang dating maputlang lugaw ay biglang nagbago ng anyo. Naging kulay pula ito na tila ba giniling na karne. At ang mabahong amoy nito ay para bang amoy ng dugo ng tao. Doon ko lamang nalaman na hindi biro ang sinasabi sa akin ni Mang Berto. Totoo ngang aswang sina Norma at ang kanyang pamilya. Napatingin ako sa aking mga kaibigan at nakitang namumutla na sila sa takot. Kailangan na naming umalis sa lugar na iyon. Subalit paano? Paano kami makakalabas nang hindi nalalaman ni Norma ang aming nalaman? Kinuha ko ang plastik kung saan ko ilalagay sana ang lugaw bilang handog sa aking ina. Doon ko isinilid ang nagbagong anyo na lugaw bilang patunay na hindi biro ang aming nadiskubre. Habang nag-iisip kami ng paraan upang makaalis, bigla na lamang nawala ng malay si Tirso. Napakahusay niya umarte at napaniwala niya si Norma na lasing na ito kaya kailangan na namin siyang iuwi. Buti na lamang at pumayag si Norma na umalis na kami. Mabilis kaming nagpaalam dahil natatakot na kami sa kung anong maaaring mangyari kapag nalaman nilang alam na namin ang kanilang lihim. Habang naglalakad pa uwi, tila may pakiramdam akong may sumusunod sa amin. Naririnig ko ang mga yabag ng malalaking paa sa lupa. Ngunit patuloy lang kaming naglakad ng mabilis hanggang sa nakarating kami sa daan kung saan hinihintay na kami ni Mang Berto. Pinasakay niya agad kami sa kariton at inihatid sa aming mga tahanan. Napakalaking utang na loob naming lahat kay Mang Berto, sapagkat kung hindi dahil sa kanya, malamang ay naging pagkain na kami ng mga aswang. Ngunit sa kabila nito, hindi ko pa rin magawang tanggapin na isa palang aswang si Norma. Hindi ko alam kung bakit. Subalit ramdam ko sa kanya na mabait siyang nilalang. Paano kaya ito ngayon? Ligtas pa kaya sila ng kanyang pamilya? Matapos ang nangyari, tila hindi ko matanggap na isa pala sa mga aswang si Norma. Ramdam ko sa kanya na mabait naman siyang nilalang, kahit na hindi ko maipaliwanag kung bakit. Kaya isang gabi,
Nagpasya akong bumalik sa kanila upang subukang iligtas si Norma. Alam kong delikado ang aking balak, ngunit mas matibay ang aking pagnanasa na mailayo siya sa kapahamakan. Nang gabing iyon, mabilis akong nagtungo sa kanila. Habang ako'y naglalakad, ramdam ko ang presensya ng isang nilalang na tila ba sumusunod sa akin. Marahil ay isa ito sa mga kamag-anak ni Norma na nagbabantay. Hindi ko iyon pinansin at ipinagpatuloy ang aking landas. Pagdating ko doon, pumungad agad sa akin si Norma na tila ba inaasahan na niyang darating ako. Inakbayan ko siya at dinala sa isang sulok kung saan kaming dalawa lang ang naroroon. Doon ko sinimulang ibuhos ang aking damdamin para sa kanya, kasabay ng pag-amin na alam ko na ang kanilang lihim. Sa simula'y gulat na gulat si Norma, ngunit nang makita niyang wala akong intensyong saktan sila, unti-unti na niya akong pinakinggan. Sinabihan ko siya na dapat na silang umalis dahil plano ng salakayin ng mga tao ang kanilang lugar. Ngunit bigo ako sa aking hangarin, sapagkat bigla na lamang dumating ang kanyang ina. Nagulat ito nang makita akong kasama ni Norma. Sa galit, bigla na lamang siyang nagbago ng anyo at naging isang malaking aso na handa akong lamunin. Sa takot ko, napaatras ako at tumakbong papalayo habang hinahabol naman ako ng ina ni Norma. Muntik na niya akong maabutan nang bigla na lamang siyang bumagsak sa lupa at napahinto. Paglingon ko, nakita kong naging malaking paniki na rin si Norma at hawak-hawak ang buhok ng kanyang ina upang pigilan ito. "Tumakbo ka na, Ador!" sigaw ni Norma habang nakikipagbuno sa kanyang ina. Sa pagkakataong iyon, mabilis akong tumakbo papalayo nang hindi nang lumingon pang muli. Narinig ko pa ang malakas na iyakan at daing ng dalawa, subalit patuloy lang akong tumakbo hanggang sa nakalayo na ng tuluyan. Nang ako'y huminto at napagod na, bigla kong naramdaman ang presensya ni Mang Berto sa aking tabi. Tila ba sinundan niya ako upang tiyakin na ligtas ako. Niyakap niya ako ng mahigpit na para bang nakikiramay sa aking kalungkutan. Doon ko lamang nalaman mula sa kanya na habang naglalakad ako pa uwi, dumating pala ang isang pangkat ng mga taong bayan na may dalang mga sibat, sulo at iba pang sandata. Pinaslang nila ng walang awa sina Norma at ang kanyang ina. Sa sandaling iyon, para akong tinamaan ng kidlat, hindi ko mapigilang umiyak sa kalungkutan. Paano ngayon? Paano ako mabubuhay nang wala na si Norma? Ador, patawarin mo ang iyong sarili. Ginawa mo ang lahat ng magagawa mo upang mailigtas siya, subalit hindi nasunod ang nais mo. Ang tanging mahalaga, nakamit mo ang katotohanan at nasilayan ang kabutihan. Huwag kang manghinayang dahil hindi magtatagal, muling magkikita kayo sa kabilang buhay. Wika ni Mang Berto habang nakayakap pa rin sa akin. Unti-unti kong tinanggap na wala nang maaaring gawin pa. Ang tanging natitira na lamang ay ang alaala ng mabuting Norma at ang aral na iniwan sa akin ng kanyang paglisan. Nang gabing iyon, hinatid ako ni Mang Berto sa aming tahanan. Napakabigat ng aking kalooban dahil sa nangyaring iyon kay Norma at sa kanyang ina. Hindi ko lubos maisip na ganito ang magiging kahihinatnan ng lahat. Kinabukasan ng umaga, muling bumalik si Mang Berto upang kausapin ulit ako. May bagong impormasyon daw siyang natanggap tungkol sa pangyayari kagabi. Ayon sa kanya, matagal na palang minamanmanan ng mga taong bayan ng pamilya ni Norma. Noon pang nakitang dumadalaw ang ama ni Norma sa baryo na may bitbit na bangkay. Nagsimula nang magduda ang mga tao.
At nang tuluyan ng makumpirma ang kanilang pagkaaswang, nagplano ang mga ito ng paglusob sa kanila. Kaya nang gabing ako'y nakapunta roon kay Norma, samantalang kami ay nag-uusap, palihim na pumunta ang mga kalalakihang taga-baryo na may daladalang mga sandata. Nang makita nilang nakahanda ng kumain sina Norma, ginamit nila iyon bilang pagkakataong atakihin sila. Patawarin mo ako, Ador. Subalit, hindi ko na napigilan ng mga tao. Matagal na nilang gustong wasakin ang lahi ng mga aswang. Paumanhin ni Mang Berto. Kahit nasasaktan, naiintindihan ko namang ginawa lang nila iyon upang maprotektahan ang kanilang komunidad. Subalit hindi ko maiwasang malungkot para kina Norma. Maya-maya pa, may mga narinig na akong hiyawan at sigawan na nagmumula sa hindi kalayuan. Tila ba may nagaganap na gulo sa labas. Tumakbo kami kaagad palabas upang tingnan kung ano ang nangyayari. Sa aming paglabas, nakita namin ang malaking apoy na tumutupok sa tahanan nila Norma. May mga taong nakapaligid na sumisigaw ng, "Mabuhay ang mga tao! Mamatay ang mga aswang!" Habang pinapanood ko ang nasusunog na bahay, para akong tinutusok ng maraming patalim sa aking dibdib. Tuluyan nang nasira ang lahat. Nasunog pati ang alaala ng aking minamahal na si Norma. Patawarin mo sila, Ador. Ginawa lamang nila kung ano ang tama para maprotektahan ang kanilang mga pamilya. Masakit mang tanggapin, kailangan nilang lipulin ang sino mang nagiging banta sa kanilang komunidad. Pagkonsol sa akin ni Mang Berto habang nakatingin sa apoy. Sa mga sandaling iyon, tuluyan ko nang naunawaan na kahit gaano ko kamahal si Norma, hindi maiiwasan ng mga tao na protektahan ang kanilang sarili laban sa mga nilalang na katulad nila. Kahit masakit, kailangan kong tanggapin ang nangyari. Ngunit sa kabila ng lahat, mananatili sa aking puso't isipan ng alaala ng aking minamahal. Ang kanyang ngiti, tawa, mga biruan at lambing. Ito ang magpapaalala sa akin na minsang umibig ako ng buong puso. Hindi inaalintana kung sino o ano man siya. Matapos ang nangyaring sunog, tuluyan nang nawala ang anumang bakas ng dating tinitirhan nila Norma at ng kanyang pamilya. Pati na rin ang alaala ng aking minamahal ay nasilaban sa naglupong apoy. Sa mga nakaraang araw, tila ba ako'y nabubuhay ng walang saysay. Parang bahagi ng aking kaluluwa ang nawala nang mawala si Norma. Paulit-ulit kong binabalikan sa aking isip ang mga sandaling magkasama kami noon. Ang bawat ngiti, halakhak at yakap na kanyang ibinibigay ay para bang natutunaw sa init ng nasusunog kong puso. Isang gabi, naisipan kong bumalik sa bakanting lote kung saan dating nakatayo ang kanilang tahanan. Gusto kong doon ay magbalik tanaw at sabihin ng huling paalam kay Norma. Nang gabing iyon, tahimik akong tumunghay patungo sa lugar. Walang buwan at bituin, kaya lalo itong madilim at nakakatakot. Ngunit patuloy lang ako sa aking paglalakad hanggang sa makarating ako doon. Pagdating ko roon, umupo ako sa gitna ng bakanting lote. Tiningnan ko ang paligid na dati puno ng masasayang alaala. Ngayon wala nang natitira, kundi ang mga natuyong damo at dahon-dahon lamang mula sa mga puno. Doon sa katahimikan ng gabi, ipinagdasal ko si Norma. Humingi ako ng tawad sa kanya sapagkat hindi ko siya naisalba. Humiling din ako na sana ay mapatawad niya ako kung hindi sapat ang aking ginawa. Habang nananalangin, biglang may malakas na hangin na dumaan. Kasabay nito,
ay ang isang malambing na tinig na bumisik sa aking tenga. Ador, nagpapasalamat ako sa lahat. Hinding-hindi kita sisisihin dahil ginawa mo ang makakaya mo. Huwag kang mag-alala dahil magkakasama na tayo rito sa tamang panahon. Muli tayong magkikita sa kabilang buhay. Sa sandaling iyon, parang may kumalma sa aking puso. Para bang unti-unti akong gumagaling mula sa sakit at pait na nadulot ng nakaraan. Umiiyak man, ngunit napapangiti na rin ako. Marahil nga, sa kabilang buhay, muling magkikita kami ni Norma. At doon, walang pipigil o makapaghihiwalay pa sa amin. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kuya Chris. Maraming salamat po sa pagbasa nito. Ang inyong kaistorya, Ador. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.